basahin ko po yung isa sa bersikulo kung saan tiniligsa ni Jesus yung paraan ng pagbibigay ng ikapo ng mga Pariseyo. Kasi pati yung tanim nila sa kanilang paligid ay kinukuha nila ng tithes. Ganun sila kaisip. Yung tinatawag niya na for you tithes, mint and yield and cumin. Yan ay mga tanim lang sa paligid. Kinukuha na nila ng tithes. Ganun sila kaisip. So basahin ko po sa Matthew 23:23. Ang sabi po dyan, woe to you, scribes, and Pharisees, hypocrites. Sakit mo nila. Hypocrite. For you tithe mint and dill, hindi ko lang kung ano yung dill, and cumin, yung mga sangkap sa mga pagkain, and have neglected the weightier matter of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others. Tayo po ipansamantalin ng lahat. Panginoon, salamat po sa pagkakataon nito. Kami po mag-aaral ng mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan po ng Banal Espiritu. Maintindihan po namin, Panginoon, ang mga salita. Amin po makita sa Biblia, Panginoon, ang mga nais niyo po para sa amin, sa mga gawain ito, sa Biblia ito. Pusan niyo po ang mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Naalala ko, maliit pa ako sa Binado. Every time nagbibigay sa amin si nanay ng pera, hindi ko lang maalala kung yun ay para sa tithe o pang, usually meron kami Sunday school. At sa Sunday school, meron ng offering agad. Sa Sunday school, tama ba na yun? May offering tayo sa Sunday school, ano, lagi. Pagkatapos, iniipon yun. Ang iniisip ko noon, iniipon yun para sa Christmas. Kaya meron kaming mga gift, may kasayahan, palaro. At naalala ko na madalas sabihin nila nanay at nila lolo at ng ating mga kadululuhan kasi hindi nyo naabutan, ano? At sila nanay nandiyan, sasabihin kayo. Nasabihan ba kayo nila na mag-tithes kayo? Nasabihan ba kayo? Nabigyan kami ng dyan sa tulay. Noon. Tapos kinakalahati namin. Pinakalahatin nyo. Tapos yun yung pang-offering nyo, hinahati nyo. Hindi namin alam na pang-tithes pala yun. So may offering sa tithes. So explain muna natin, ano? So ang topic ko ngayon ay it's about tithes and principles and wisdom of tithing. Kasi bakit nga ba natin ginagawa yun? Ngayon, ginagawa lang natin dahil inuutos sa atin nila nanay. Pero maganda na sa atin mismo manggagaling yung kalooban kung bakit natin isinagawa. Alam nila nanay yun, baka hindi natin alam. O baka meron pang mas malalim na hindi rin alam nila nanay at nakasanayan na lang nila noon pa. Kasi laging merong ganong tithes. Ang tithing po at ikapo, ibig sabihin niyan, kung meron kang kumita ka ng 100, magbibigay ka ng ilan? 10. So yun ang ibig sabihin ng tithing. So magaang siya pag 10, di ba? Ay 100, tapos magbibigay ka ng 10. Ay para sa simbahan, kaya kay Lord. Ayun. Pero pag kumita ka ng 10 million, magkano dapat? 1 million. Malaki yun. Di ba? Ang bigat nun. Para doon sa isang tao na minsan lang makahawak ng million, mabigat yun. Di ba? Pero yun yung principle ng tithing. Meron siyang tinatawag na proportionality sa giving. Mayaman ka, mahirap, para pareho tayo ng allotted na dinesign ng Panginoon. Pero ano nga ba ano na to, no? Balikan natin yung development ng tithing. Saan ba nag-umpisa ito? Sino ba pasimuno nitong tithing na ito? At
pati tayo ay hawaan nitong tithing. May kinalaman bang Christian sa tithing? So yung mga ganun, may tanong, siguro tanong mo na ito noon pa, lalo na pag kinakapos ka, may pang-tithe ka dito, tapos kapos ka ng pang-kuryente at yung tubig. So alin yung unahin mo? Minsan inuutang mo yung tithe. Ewan ko lang ha. Hindi ko na kayo tatanungin kung saan nyo. Bahala kayo dyan. Ano? Unang-una, kung sino yung unang nag-tithe na natin. Una, si Abraham nag-tithe siya. Yung pangalawa ay si Jacob. Ano yung mga pagkakataon kung bakit sila nag-tithe ng mga time na yon? At pagdating naman sa kay Moses, sa Leviticus, sa Old Testament, ay meron ng parang institutionalized na. Dineclare na nila na dapat meron tayong tithing. Nung time na at alam nyo ba, na tithing ay hindi lang pala isa. There are 3 types of tithes. Magkakaiba yun at isinasagawa nila yun. So, maganda na malaman natin yun. At nabanggit ni Jesus, yung tithing, na iba na siya pagdating sa New Testament. At sinabi niya nga doon sa binasa ko kanina, na kawawa kayo mga Pariseo, mga Escriba, sapagkat masyado kayong concerned dito sa activities ng tithing. Pero pinapabayaan nyo yung tinatawag na justice, mercy, and faithfulness. So malalaman natin ano yung relationship ng tithing doon sa mga binabanggit. Pero balikan muna natin yung kay Abraham. Bakit nga ba siya nag-tithe? Ang context nito, ito yung time kung saan yung kanyang pamangkin na si Lot ay nabihag ng mga kalaban ng hari. Nagsama-sama yung mga hari doon sa lugar nila sa Kanaan. Ang pinili ni Lot yung masaganang lupa. At dahil masaganang lupa yon, interesado din yung mga kaharian noon. So yun yung wisdom na hindi nakita ni Lot. So, nabihag siya, at dahil pamangkin siya ni Abraham, niligtas siya. At nung iniligtas ni Abraham si Lot, at nagtagumpay siya sa maraming hari. Maraming hari rin yung kalaban nila. Pero may isang hari na kilala na sumalubong sa kanya ng manalo siya. At yun ay si Melchizedek. Sinalubong siya, blines niya si Abraham, at dahil doon, sinabi ni Abraham na magbibigay siya ng 10th of the spoil. Ibig sabihin, lahat ng mga nakuha niya doon sa mga kalaban, yung 10 bahagi mo, yung full 10th nun, ibibigay niya sa kay Melchizedek. Si Melchizedek ay tinatawag na hari na priest pa. Kaya, tinatawag ito sa New Testament na parang siya yung pinaka-foreshadow of Christ. Na si Abraham, wala pang 10 commandments nun. Kasi 430 years pa dumating si Moses. Si Abraham ay wala pang mga pari nun na sa sako pa niya. Mukhang ang pinakapari niya si Melchizedek na hari ng Salem, King of Salem and Priest of the Most High. So noon pa, wala pa sila Moses, wala pa mga Levites, meron ng priest. At hindi yon Israelita, syempre, wala pang Israel noon. Kasi ang Israel ay nagsimula pa kay Jacob. So ang tithes na ginawa ni Abraham ay voluntary. So, kusan nyo, parang kasanayan na kung saan nagpapagsakop ka sa isang hari, ay nag-tribute ka. Parang nagpapasakop ka. At saka in honor. Parang it's a gratitude na nagtagumpay. So, binigay ni Abraham.
So yun yung konteksto na ibinigay ni Abraham yung kanyang ikapo ng lahat ng kanyang nakuha dahil nagpapakita siya ng pagpapasalamat sa Diyos. At paano mo pasalamatan ng Diyos nung hindi nakikita? Diba? Ang hirap. Thank you is not enough sa isang tao na gusto magpasalamat. Gusto mong bigay ng token. Pag nagpapasalamat ka sa isang tao na gumawa sa iyo ng maganda, magbibigay ka ng token. Ngayon nga lang ang Pasko, na namimigay tayo na wala namang ginawa sa inyo. Pero dahil yun ay may gumawa sa atin, hindi binibigyan natin yung tao dahil may binigay siya sa atin. Hindi. May binigay sa atin ng Diyos, kaya nagbibigay tayo sa iba. Yun ang ginawa ni Abraham. Nagtagumpay siya, at bilang pasasalamat sa Diyos, hindi naman niya ihagis yun sa langit. Oh Lord, ito ang aking ikapo. Yung hindi bumagsak sa'yo. Nakita akong cartoons na gano'n eh. Oh Lord, lahat ito, ihagis ko sa'yo. Pag hindi bumagsak sa'yo yan. Kasi parang cartoons nakita ko yung stoklasin noon na naalala ko. Pero si Abraham, maganda yung kanyang ginawa. Binigay niya doon sa tao na naglilingkod sa Diyos. Praise God Most High. So yung tithes ginawa niya. Pangalawa, si Jacob. Si Jacob ay apo na ni Abraham. So hindi natin nakita yung paano si Isaac, ano? Naalala ko, meron kaming books noon na parang cartoons. Nakikita ko na kaagad ito na umaakit-akit na angel. Si Jacob pala yun. At nung nangyari yan sa kanya, tinawag niya yung lugar na ito na Bethel. Ang Bethel ay ibig sabihin ang house of God. Ang sabi niya, nangako siya na Lord, kung magtatagumpay ako at bibigay niya yung protection sa akin, ibibigay ko ang makikita ko. Na iyon ay isang pangako naman. Paano niya ibibigay yun? Diba, wala eh. Ang nangyari, nung generations na ginawa ng institution. So, it's a covenant, nangako siya na kapag nagtagumpay siya sa kanyang buhay, ay bibigay niya yung 10%. Condition sa kanya, conditional gratitude kasi hindi pa nangyari. Tapos, ito yung pinaka-foundation kung bakit doon nagsimula yung tinatawag na tithings. So, ito na-explain ko naman sa Old Testament kung paano nangyayari na doon sa Leviticus at Numbers, Leviticus, nandyan yung 3 types pala ng tithing. So, meron dyan, first tithe, second tithe, at saka third tithe. Kulang pala tayo, ano? Hindi pala, kung talagang strict tayo, hanggang ano lang tayo inisip natin yung first tithe lang, no? Tapos nalalakihin pa tayo doon. Parang hirap pa tayo magbigay. Kasi laki nga naman. Sa 100 pesos yun. Tapos magbibigyan ako. Naalala ko na laging tinanong ni nanay na kapag may sahod ka, i-separate mo na kaagad. Kaya pakiramdam ko nun, para kang mamalasin pag hindi ka nag-type. Parang totoo yung sinabi eh, na parang ninanakawa mo ang Diyos sa type. Very yun. Ibig sabihin, yung part ng bahagi na yon, na blessing na binigay sa iyo ng Diyos, yung 10 na yon, ay inilalaan mo para sa Panginoon na gawain. O bahala ang Panginoon doon kung sino yung tinuturing natin na mga tagapaglas. Hindi ko pinupunsito dahil ako ay worker ng Panginoon. Gusto ko lang may bahagi ito doon sa mga nakatagong prinsipyo at wisdom at yung blessings na meron din doon. Dahil mali pa ako na nakasanayan ko na talaga. Parang saan ko yung pakiramdam yung pakiramdam na madalas ko
kay Lolo magbibigay. Yung, alam ko, ayaw ko kung naiintindihan sa Bisaya yung tiluka ang tinipik. Ipunin yung mga kalat sa kasi baka gabaan tayo. Pero yung gaba wala naman yun sa Bible. Ibig sabihin, embedded sa paniniwala ng mga waray, kapag yung mga blessings ay inano mo, yung pinapabayaan mo, tapos parang hindi mo binibigyan ng pahalaga. Parang there's something wrong na nangyari sa'yo. Sa atin hindi. Ginagawa natin ito because of blessing. So, bigyan ko lang ng sandali ng ng kaibahan ng tatlong times na ito. Hindi ko lang alam kung ano mararamdaman ninyo. Ito, nung matuklasan ko ito, parang masyado ako na-bless dahil pinapractice ko na siya. Ibig sabihin, nasa tama pala yung aking ginagawa. Tama pala yung mga itinuturo sa akin na kung bakit tayo nagtatize. So, at bakit tayo, very tayo, yung masinop na gawin ito. Una, first type na ginagawa ng Leviticus, ito kasi ay pangako ni Jacob eh. Hindi niya nagawa ito eh. Kasi sabi niya, ibibigay ko sa iyong tahanan ang ikapo. At that time, wala yung temple eh. At naniniwala ng Israel, kung saan itinayo ang templo, yun mismo yung batong tinulugan niya. Yung Bethel niya. At yun yung Israel na temple na meron yun. Yun yung tinulugan ni... Kasi nakita ni Jacob na yung tinulugan niya pala ay lugar kung saan ang Diyos, ang mga anghel ay nagbababa panahon. So alam niya na ang Diyos ay naroon. So, nung time ng Israelites ay nakalaya na mula sa Egypto, tagal man po, 430 years. Plus 40 years na travel nila papunta dun sa, balik ulit sa Kanaan. Nagtayo na sila ng templo at tinupad na nila yung pangako ni Jacob na mag-ikapo. Unang ikapo, para magsuporta sa mga Levites. Ayan. To support the Levites who were dedicated to priestly service and had no inheritance. Ang Levites kasi, sila yung ika-12 tribes kung saan wala silang manang lupa. Wala silang ipinamana ng lupa kung saan sila mag-cultivate. Kaya, yung mga 12 tribo, 11 tribo, yung kita nila lahat, kukunin din yung 10%, ibibigay nila doon sa mga Levita. Ang Levita, ang focus lang talaga nila ang maglingkod sa templo. Dahil malaki yung templo, may tagapag-awit, tagapaglinis, tagabantay ng pinto, hindi lahat priest. Among the Levites are priests. Merong certain lahi ng Levites na tinatawag na Kohathites. Sila yung mga linya naman ng mga priest. At yung 10% ng 10%, nakuha na get nyo, yung buong 11 tribes, yung kanilang 10% binibigay nila sa tribo ng mga Levites. Tapos yung Levites na tribo, kukunin nila yung 10% nun, ibibigay nila doon sa kanilang priest. 10% ng 10%. Kaya minsan, merong mga churches, iba nagbibigay tayo ng 10% church. Kasi yung 10% na income ng church, minsan ibinibigay yun doon sa overseer na para churches. Kung saan under yung mga churches. Yun yung principles na pinagpasihan. Unang text pa lang yun. Yung pangalawa, meron pa pala. So, hindi ko lang alam kung every third year, iniipon nila yung maliban doon sa every year na tithes, meron pa sila siniseparate para sa kanilang mga fiesta. Promote worship, celebration, fostering communal joy and thanksgiving. Para may pa-fiesta, meron ka nalakalaan na
na budget para magsaya. Kaya pala meron tayong mga piyesta-piyesta, pero hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yun. Ginagawa nila yon sa mga patron. Pero sa Israel, noon pa, ang tinatawag nilang Pasko tree, yun ang actual na Pasko nila ay yung lumaya sila doon sa doon sa Egypto. Inilalaan nila ang every third year, inilalaan nila para doon sa gathering na yun. At yung pangatlo ay meron pa talaga sila every third year naman ito. Ito yung alam ko na every third year. Inilalaan nila para sa community. So every third year. So ibig sabihin, mahigit 10%. Mga 12% siguro o 13%. Kabuuan dahil every 3 years ito, every 3 years ito. So, yan yung kanilang ano. So ibig sabihin, kung sa atin pa, maliban doon sa tithes na ginagawa natin, tumutulong pa tayo sa kapwa. Maliban doon sa ginagawa nating para sa mga gawain, may nakareserve pa tayo. So mali pala yun na hati-hatiin natin yung tithes natin. Sa akin lang to. Kanya-kanya ng application na sa inyong mga kung paano nyo i-handle yung tithes. Pero mahalaga yung sinasabi ni Jesus. Balikan natin yung sinabi ni Jesus. Ito yung prinsipyo. At dahil sa sobrang takot ng mga Israelita na huwag silang magkasala pagdating sa tithes, mahigpit talaga sila. Ultimo tanim ng kanilang mga paso-paso. Dapat may 10% yun. Ganun sila higpit, ano? Nakita yun ni Jesus. Sobra naman ito. Sobra naman ito, mga eskriba at mga pariseyo na ito. Sa sobrang takot sa Diyos, parang mapangalitin sa kapwa, pero yung tithes hindi nakakalimutan. So, there's something wrong, di ba? There's something wrong. So, ang focus ni Jesus dito, unang-una, ay yung maiwasan yung hypocrisy. Nagpapakita na tayo ng tithes, ano? Kasi tingnan mo, alam niyo ba na ang pera ay coins? So, kapag mayaman ka, pag naghulog ka doon sa lalagyan, ano yung tunog nun? Dami. Ang dami, di ba? Parang ang tawag nun, parang binabandilyo mo sa probinsya pa. Parang sinasawalat mo sa karamihan, nasa loob ka ng humingi ko kaya yung templo kapag mahulog nga lang isang coins, di ba? Dinig na dinig mo. So, paano ba yung marami kang coins? Galing na nag-design, ano? Parang may trompa talaga, no? Pagka hinulog mo talaga yan, mag-iingay talaga yan. O sabi niya Jesus, sa isang nagulog ng mas katanggap-tanggap pa yung ulog ng isang mahirap. Widow. Una, maiwasan ang hypocrisy, balancing ritual at saka ethics. Sinasabi ni Jesus, i-continue itong hindi na binabaliwala yung yung tithes. Dapat mas mabigat ang focus doon sa justice, mercy, and faithfulness. So pag nagbibigay pala tayo, isipin mo, may naisagawa ka bang tama sa ating kapwa, maliban doon sa pagbibigay. Parang simbolo lang ang pagbibigay doon sa pangkalahatan natin ginagawa ng pagbibigay sa ating kapwa. Justice, tama ba? Papasahod ba tayo ng maayos? Hindi, or kung nagtatrabaho tayo ay maayos ba yung ating trabaho? Katumbas ba ng ating tinatrabaho dun sa ating amo? Yung mga kasunduan, tama ba? Mapagpatawad ba tayo? Yun, importante yun. At yung faithfulness, yung katapatan. So, napakahalaga. This you ought to, ibig sabihin, you ought, dapat gawin daw na hindi napapabayaan. So, hindi natin alam
So ito ay tumutukoy sa tithes, itong oath ay tumutukoy dito sa justice. So, na-guess nyo na hindi dapat makalimutan itong tatlo or yung spirit behind the tithe. Kasi kung bakit ginawa ni Abraham yung tithes niya dahil sa justice, iniligtas niya yung kanyang pamangkin, yung mercy at yung faithfulness niya, katapatan niya sa Diyos. At maging si Jacob, yun din. Commitment. So, yun yung talagang expression ng tithing. So, at isa pa, last na yung focus nun ay yung kingdom values. Hindi tayo nagbibigay para gumaan ang ating loob, para masarap sa pakiramdam. Hindi na. Dahil nakikita natin yung kaharian ng Panginoon. Yun yung dapat nasa isip natin. So, nakadagdag ba ito sa inyong konsepto ng pagbibigay? Hindi ko na-expect na lalaki o lilit yung tithes, hindi. Gusto ko lang malaman ninyo yung lalim ng inyong hindi dahil sa atin sinasabi lang na kasi dumadaan dyan, nahihiya ka naman pag dumaan dyan, so wala kang magbigay. Minsan hindi ka naman prepare. Pero at least ngayon, alam mo na sa mga sumusunod kung bakit ito ginawa ni Abraham, ni Jacob, at ng mga Israelita. At dahil niya nito. So, tingnan natin yung mga tao na encounter ni Jesus na kung ano yung ginawa nila sa giving. Una, kilala niyo ba ito? People who gave beyond tithe when encountered Jesus. Sa tingin niyo, sino kaya yan? Hula niyo. Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang tax collector. Nung encounter niya si Jesus, sabi niya, dodoblehin ko, ibigay sa mahihirap yung mga nakuha ko. Dodoblehin niya. Kung ano yung nakuha niya, ay dodoblehin niya yun. Ipamimigay niya. So, parang lumalabas na half ng kanyang mga kinita ay ibibigay niya sa mahihirap. Next, sino kaya ito? Tanda nyo, kilala nyo? Yung isang babae kung saan yung halaga ng pabango niya, alam nyo magkano? Isang taon na sahod ibinuhos sa paanan ni Jesus. That's how people dedicated and give, how to honor someone. So ganun yung pagbibigay. It's to honor, to give credit sa someone na higher. Parang si Abraham, kinikilala niyang mataas siya. At ito, yung kanina, praised by Jesus for giving out of her poverty. Ito sa isang parable, nakita ni Jesus, sabi niya, mapalad ang widow na ito. Mas higit ang kanyang binigay kesa dun sa mga nagbigay ng marami. Dahil nagbigay siya ng higit out of her poverty. Kung ma-encounter natin si Jesus, ano kaya ang ating ibibigay? Meron din sa mga recent lang, mga bagong ito sa panahon na natin. Kilala niyo siya ito, no? Siya yung si Colgate, William Colgate. Apelyido ang Colgate. Ngayon kasi pag sinabi nung Colgate toothpaste, Colgate na talaga, no? May Colgate ka ba dyan? Parang lahat ng toothpaste, Colgate sa probinsya. Di Colgate ka dyan? Colgate? Colgate. Very familiar. Alam niyo ba na si William ay sa maliit pa lang, nung maliit pa lang siya, young man pa lang siya, nag-umpisa siya ng kanyang soap making talaga. Sabon talaga yung kanyang expertise.
he committed to giving 10% of his income. As his business grow and prospered, he increases giving incrementally. Eventually, giving 20%, 30%, and more of his income. Colgate believed that his success was directly tied to his faithfulness and honoring God with his tithes and offering. So si Colgate, hanggang ngayon, di ba, success siya. Colgate Palmolive na ngayon, di ba? Ating na sila. Colgate Palmolive. Siya, ang kanyang income ay i-donate niya. 30% more. Alam niyo ba na meron din isang pastor na ang dinodonate niya ngayon ay 90%. Laki, no? 90%. Si Makawala. Makawala. Siguro. Yan na sa AI, Chris. Si Pastor Rick Warren, siya yung author ng Purpose Driven. Meron kami ito, si Rizal meron itong Purpose Driven. Siya yung author ng Purpose Driven Life and pastor at Saddleback Church. Warren practices reversing tithing. He and his wife gave 90% of their income and credit their financial freedom and success to their commitment to tithing. Sila ay nagpapatutuo na ang tithing ang siyang nagbigay sa kanila ng success dun sa kanilang Rick Warren, The Purpose-Driven Life, has sold 50 million na copies ng worldwide since release ng 2002. Since 2002 hanggang ngayon, plus mga 5 years ago, mas mabili ito. Mga 20 years na, no? So, 20 years na. Estimated value ng purpose-driven kung halaga ay $10 ay nasa 500 million US dollar yung kanyang kinita. Mas maano pa, no? Mas malaki pa kinita niya kaysa sa encyclopedia sa mga ang tawag nito, mga books na nasa library ng mga author. Simple lang yun, maliit lang. Kung ita-times natin yung 500 million thousand, kung nasa ating pera peso ay nasa 25.5 billion pesos. Ang laki, no? So 10% lang yung kanya dyan kinukuha. Lahat nasa church niya ginagamit sa ministry. So, yun ay nangyari sa kanila. Nasa sa atin, nasa sa iyo kung naniniwala ka dito, but huwag natin kalimutan yung sinasabi ni Jesus na huwag natin kalimutan yung justice, mercy, faithfulness. Kaya bilang conclusion, hindi binabaliwala ni Jesus ang pagbibigay ng ikapo. Kundi, binibigyan niya ito ng diin ang kahalagahan sa mas malawak na konteksto ng katarungan, habag, at katapatan. Pagpapahalaga ng puso at layunin sa likod ng ginagawa. Importante yung motibo ng ating puso. Kaysa sa simpleng panlabas na pagsasagawa ng pagbibigay. Hindi yung pakitang, kaya nga pag magbigay tayo, doon ang iba, pinapasulat yung pangalan. Yung iba ayaw nilang nilagay yung pangalan. Inuhulog na lang. Sa amin kasi nilalagay, pero hindi naman nakikita ng karamihan. Para lang, hindi ko lang alam kung bakit tayo, nilalagay natin yung pangalan natin, doon sa kabila, pag sa times tayo. May sarili kaming sobre, at doon na nilalagay. So, alam nang nagbibilang kung kanino yun. So, hindi ko lang alam kung magandang practice yun, ano ang safeness nun, hindi ko lang alam kung kailangan mag-estimate.
Pero ang iba kasi, kung talagang tapat ng isang tao, ba't ka natatakot nilagay yung pangalan mo? So what? Wala akong problema doon. Kung nakakaalam ay taga-bilang lang, at saka yung wala akong problema. Pero nasa namamahala na yun ng church. Tapos, inire-report naman yun sa pero hindi pinapakita yung pangalan. Last 2 weeks ay sa report namin ng financial, do pinakita ng church na meron kaming tirang pera ngayon na 1 million plus 1,900,000 in church na yun. Ibig sabihin, yung tithes namin hindi na napakakunti lang talaga kumpara doon sa mga nagbibigay pa talaga ng church. Ibig sabihin, maraming people sa church. Yun ay bawas na doon sa mga expenses namin. Meron pa kami natirang 1.9 million na surplus para sa susunod na mga activities namin. So, ang ganda ng kung ang ganda, kung ang church ay masinop sa pag-aalaga ng kaperahan ng Panginoon. No, huwag tayo mangungutang para sa tithes. Hindi yan para sa Diyos. Huwag po tayo magbibigay sa Diyos na galing sa utang mo. Yan, umutang ka, pag-secretize mo, hindi mo kita yun eh. Kapag umutang ka at pinagulong mo, kung magkano yung tubo nun, doon mo na siya ako. Yun kasi puhunan lang yan. Tsaka hindi mo pera yun. Pera yun na nagpahiram sa'yo. Siya yung bahalang magkano. So, bilang panghuli, sa Malakay, ito yung sinasabi, bandang huli na ng Old Testament. Kaya nga, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampo. Talagang kina-challenge na ng Malakay. Ang ikasampung bahagi sa tahanan niyan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. So madalas natin ito mapakinggan, di ba? At least ngayon alam na natin kung ano yung malalim na dahilan. Subukin ninyo ako sa bagay nito. Ang Diyos pa ang susubukan mo. No? Pero ano yun ha? Sinasabi mismo ng Diyos na subukan mo ako. Try. Why not? Try. Subukan ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.